Mapagpalang araw sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng mga matyagang tagapakinig ng inyong programa. Isang karangalan po na maibahagi ko sa inyong channel ang aking kwento. Matagal ko na po itong kinikimkim. Ilang taon na rin ang nakalipas, pero tuwing sasapit ang buwan ng pista, hindi ko maiwasang sikmurain at kilabutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang June. 28 anyos ako noon nang maranasan ko ang kakagimbal-gimbal na pangyayari sa buong buhay ko. Sana po ay pakinggan ninyo itong maigi. Ang kwentong ito ay hindi lang basta tungkol sa mga aswang, kundi tungkol din sa kasakiman, maling akala at ang nakakapanindig balahibong ganti ng mga nilalang na hindi natin lubos na maintindihan. Nagsimula ang lahat nang lumayas ako sa poder ng aking mga magulang noon. Puno ng galit ang puso ko noon. Nag-away kami ng tatay ko. Lasinggero kasi siya at sa tuwing uuwi siya ay walang pera. Ako ang pinagbubuhatan niya ng galit. Isang gabi, hindi ko na kinaya ang pananakit niya. Nag-impake ako ng mga damit at sumakay ng bus noon papuntang probinsya ng Quezon kahit wala akong eksaktong patutunguhan. Gusto ko lang lumayo. Gusto kong takasan ang magulo naming buhay. Sa awa ng Diyos, napadpad ako sa isang na bayan doon. Dahil wala akong pambayad sa matutuluyan, natanggap ako bilang tagaluto sa isang malaki at sikat na lugawan sa bayan na ito. Yung mga amo ko ay mag-asawang mabait na tawagin na lang nating Boss Ramon at Ma'am Tess. Dahil marunong naman ako magluto at sanay ako sa hirap, mabilis akong natuto sa mga sikreto ng kanilang masarap na lugaw, goto at mami. Naging maayos ang takbo ng buhay ko doon. Pinatira ako ni na Boss Ramon sa isang boarding house na inuupahan nila para sa mga tauhan nila. Kasama ko sa trabaho ang isang ginang na nasa 50 anyos na. Natawagin natin siyang Aling Yoli. Si Aling Yoli ang tagahiwa ng mga laman loob, tagalinis ng bituka ng baboy at baka, at siya rin ang naghahanda ng mga bawang at sibuyas. Mabait si Aling Yoli. Siya ang naging parang nanay-nanayan ko sa lugawan. Kapag nakikita niyang pagod ako ay inaabutan niya ako ng mainit na kape o kaya ay tinapay. Kumain ka na muna, June. Baka bumagsak yung katawan mo dyan. Wala pa namang mag-aalaga sa'yo dito. Madalas nang sabihin sa akin yun na may kasamang malambing ng ngiti. Pero kahit mabait si Aling Yoli, may mga bagay na nakapagtataka po sa kanya. Napansin ko na kailanman ay hindi siya tumitikim ng mga niluluto namin kapag may maraming bawang. Sa tuwing naggigisa ako ng bawang anon ay lumalayo siya. Ang isa pa, kapag naglilinis siya ng mga hilaw na karne at laman loob, minsan ay nakikita ko siyang pinapasadahan niya ng dila ang mga natitirang sariwang dugo sa kanyang mga daliri. Noong una iniisip ko na baka namamalikmata lang ako noon o baka ganoon lang talaga siyang kakaiba. Hindi ko na lang pinansin gawa ng napakabuti naman ng pakikitungo niya sa amin. Lumipas ang ilang buwan ay lumakas ang benta ng aming lugawan. Dahil dito nagpasya si na Boss Ramon na kumuha ng panibagong tagaluto para makatulong ko sa kusina. Dito na pumasok ang isang lalaking nagpakilalang bilang si Tiko. Si Tiko ay kaedaran ko lang noon. Siguro ay nasa 29 anyos. Matikas ang pangangatawan, may kalakihan ng braso at laging nakasuot ng itim na sombrero. Mula sa unang araw niya sa trabaho, naramdaman ko na ang bigat ng kanyang aura. Hindi siya palaki buhok. Madalas din siyang tumingin ng matalim, lalo na kapag nakatalikod ang mga kasamahan namin. At ang pinaka napansin ko ay laging nakatutok ang mga mata ni Tiko noon kay Aling Yoli. Yung tingin niya kay Aling Yoli ay hindi tingin ng isang ordinaryong katrabaho. Para siyang isang asong ulol na naghihintay ng pagkakataong makasunggab ng biktima. Dahil pareho kaming lalaki kaming dalawa ni Tiko ang pinagsama sa iisang kwarto sa boarding house. Doon ko mas nakilala ang mga kakaiba niyang gawi.
Sa gabi tuwing tulog na ang lahat, naririnig ko siyang bumabangon noon. Palihim siyang lumalabas ng boarding house at madaling araw na kung bumalik. Hindi ko siya tinatanong dahil ayokong makialam sa buhay ng may buhay. Pero hindi ko maiwasang magtaka kung saan siya nagpupunta. Isang araw nagsimula ang gulo na babago sa aming lahat. Tanghali noon at nagpapahinga kami sa likod ng kusina. Kasalukuyang naghuhugas ng mga malalaking kaldero si Aling Yoli. Ako naman ay naghihiwa ng mga sibuyas sa di kalayuan. Biglang dumating noon si Tiko. Walang ano-ano'y ay kinorner niya si Aling Yoli sa may lababo. Alam ko kung ano ka. Madiin at puno ng pagbabanta ang boses noon ni Tiko. Huwag kang magkungwari sa amin. Napatigil si Aling Yoli noon sa paghuhugas. Hinarap niya si Tiko nang hindi kakakitaan ng anumang takot. Pero hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito. Amoy na amoy kita. Patuloy ni Tiko, inilalapit palalo ang mukha niya sa ginang. Napakaamoy malansa ka. Amoy aswang ka. Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Sa probinsya namin pinupugutan namin ng ulo ang mga kagaya mo. Nang marinig ko ang salitang aswang ay agad akong namagitan noon. Hoy Tiko, ano bang problema mo? Saway ko sa kanya habang itinutulak ko siya palayo kay Aling Yoli. Huwag mo nga ginaganyan si Aling Yoli. Nababaliw ka na ba? Ano bang aswang ang pinagsasabi mo dyan? Tumingin sa akin noon si Tiko ng masama. Wala kang alam, June. Alam ko taga Manila ka kaya hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid mo. Bulag ka talaga. Ang babaeng iyan ay aswa. Tumigil ka nga sa mga pamahiin mo, Tiko. Inis kong sagot. Ang bait-bait ni Aling Yoli sa atin tapos ganyan ang ibibintang mo. Kung pagod ka magpahinga ka, huwag kang maghanap ng away dito. Bumaling si Tiko kay Aling Yoli na tahimik pa rin ngunit nanlilisik ang mga mata. Binalaan na kita. Ikaw ang bahala. Bulong ni Tiko bago siya padabog na umalis ng kusina. Pagkaalis niya ay nilapitan ko noon si Aling Yoli. Ayos ka lang po ba, Aling Yoli? Pasensya na po kayo kay Tiko Baka may topak lang po iyan. Gumiti lang ng matipid noon si Aling Yoli at tinapik ang balikat ko. Hayaan mo na siya, June. Ang mga taong mapanghusga, sila rin ang madalas na nahuhulog sa sarili nilang patibong. Nakakapagtaka man ang sinabi niya binaliwala ko na lang ito. Sa isip ko, ayaw lang palakihin ng matanda ang gulo. Lumipas ang 1 linggo pagkatapos ng insidenteng iyon. Papalapit na ang malaking piyesta sa aming bayan. Ang piyesta ng aming patron na laging dinarayo ng napakaraming tao sa mga karatig pang probinsya. Dahil dito inutusan kami ni na boss noon na maghanda ng napakaraming pagkain. Hindi lang ordinaryong lugaw ang lulutuin namin noon. Maghahanda rin kami ng mga putahe para sa libreng pakain sa plaza, gaya ng mga menudo, kaldereta at igado. Abalang-abala ang buong lugawan noon. Pero sa kalagitnaan ng aming paghahanda, may isang malaking problema. Hindi pumasok si Aling Yoli noon. Araw ng Lunes noon, wala siya. Noong Martes ay wala pa rin siya. Nag-aalala na sina Boss Ramon. Pinapunta nila ako noon sa boarding house kung saan nakatira si Aling Yoli para silipin sana siya. Pero nang makausap ko ang landlady niya ay sinabi nito na 3 araw na raw na hindi umuwi si Aling Yoli. Naiwan pang araw nito ang mga damit niya at gamit nito sa loob ng kwarto. Parang bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Nag-aalala ako ng gusto para sa matanda noon. Nasaan na kaya siya? May masama kayang nangyari sa kanya? Ipinagtanong-tanong ko ito sa mga kapitbahay pa namin. Pero walang nakakita sa kanya. Ang mas nakakainis pa sa gitna ng pag-aalala naming lahat, napansin kong parang walang pakialam noon si Tiko. Kapag pinag-uusapan namin ang pagkawala ni Aling Yoli nakangisi lang siya na parang may alam siyang hindi niya sinasabi. Dahil wala si Aling Yoli ay
Kami na lang ni Tiko ang naiiwang maghihiwa ng daan-daang kilong karne na lulutuin para sa pista. Miyerkules ng gabi, 3 araw bago ang pista. Habang nagpapahinga ako noon sa kusina, dumating si Tiko sakay ng isang inarkilan niyang tricycle. May buhat-buhat siyang 2 napakalaking itim na sako na tumutulo pa ang mga dugo nun. Tiko, ano ba yung daladala mo? Tanong ko habang tinutulungan siyang ibaba ang mga sako sa lamesa ng kusina. Karne. Pinabili ito ni Boss Ramon para bukas. Ako na ang sumundo doon sa Katayan sa kabilang bayan para, alam mo na yan, makamura tayo. Maikling sagot niya. Nang buksan niya ang mga sako noon ay halos masawa ako sa sumalubong na amoy. Napakalansa po ng amoy noon at napakatapang na parang may halong bulok na damo at ihi pa ng hayop noon. Hindi ito amoy ng ordinaryong karne ng baboy noon sa totoo lang. Nang ilabas niya pa ang mga karne noon ay nagulat ako. Yung mga hiwa ng karne ay sobrang lalaki at ang mga balat nito ay napakakapal na may matitigas at maiitim na balahibo. Napako ang paningin ko sa isang partikular na bahagi noon ng karne, yung ulo. Wala nang balat ito, pero base sa hugis ng bungo nito at sa mga naglalakihang pangil na nakikita ko, alam kong hindi ito ordinaryong baboy. Isa itong napakalaking baboy ramo. Pero ang mas nakakapagtaka, sa bandang liig ng baboy ramo noon, may isang napakalalim at malaking saksak. Hindi ito hiwa ng isang magkakarne sa isang slaughterhouse. Ang hiwa ay parang ginawa ng isang malaking gulok o patalim na pilit ibinaon at hinatak para mapugutan ng hininga ang hayop. Tikoy, hindi naman ito yung baboy na in-order ni Boss Ramon eh. Reklamo ko pa nun. Baboy ramo to. Ang tigas ng karne at tingnan mo, hindi malinis ang pagkakakatay. May saksak pa sa leeg. Saan mo ba talaga ito kinuha? Tiningnan ako noon ni Tiko ng napakasama. Tila nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Huwag ka na magreklamo, June. Ito ang ibinigay sa akin. Ito ang lulutuin natin. Nagpasalamat ka nga at nakakuha ako ng ganitong kalaking karne. Mas makakatipid ang amo natin. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Boss Ramon. Dahil sa takot ko sa reaksyon niya at dahil ako lang ang kasama niya sa madilim na kusina ng mga oras na iyon, ay hindi na ako humibo pa. Wala akong nagawa kundi sundin siya. Nagsimula kaming maghiwa noon. Habang naghihiwa ako noon ay lalo akong kinakilabutan. Yung dugo ng baboy ramo na iyon ay napakaitim at napakalapot. Sa bawat hiwa ko sa laman, parang may sumisingaw na amoy na nakakahilo. Mas lalo akong kinakabahan sa ikinikilos noon ni Tiko. Habang naghihiwa siya, paminsan-minsan ay nakikita ko siyang pasimpleng sinusubo at kinakain ng maliliit na piraso ng hilaw na karne. Umunguya siya nang nakapikit pa. Parang sarap na sarap pa sa lasa ng hilaw na baboy ramo. Gusto kong sumigaw at tumakbo, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa isip ko, baka may sayad lang talaga sa utak ang taong ito. Kinabukasan, araw ng Huwebes, sinimulan na naming lutuin ng mga putahe noon. Igado, kaldereta at tinuguan. Buong araw kaming nagluto. Pero sa totoo lang, Sir JD, kahit anong gutom ko, hindi ko magawang tikman ng mga niluluto namin noon. Sa tuwing kumukulo ang sabaw ng karne, ang amoy na pumapain lang sa buong kusina ay napakabigat sa ilong. Hindi siya amoy ng masarap na pagkain. Amoy siya ng kamatayan. Parang may nagpapaalala sa isip ko na wag kong isusubo ang mga karning iyon. Kaya naman sa buong pagluluto namin ay si Tiko lang ang tumitinggim ng mga iyon. Tuwang-tuwa siya. Ang sabi niya pa ay napakasarap daw nito habang humihigop ng sabaw ng dinuguan na nag-iiwan ng itim na marka sa kanyang mga labi noon. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, bisperas na ng piyesta.
Handa ang lahat ng mga lulutuin at inilagay na sa malalaking kaldero para ipainit kinabukasan. Nakaupo ako sa labas ng lugawan noon, nagpapahinga at nag-iisip. Hindi pa rin talaga ako mapakali. Yung kaba sa dibdib ko ay hindi nawawala. Habang nakatulala ako noon, dumating ang isang lalaking sakay ng tricycle. Siya si Kuya Ruel, ang taga-deliver namin ng mga galon ng mineral water. Matagal na si Kuya Ruel sa bayan na ito at kabisado niya na ang halos lahat ng mga tao dito. "Oh, June, gabi na. Bakit nandito ka pa sa labas?" Bati niya sa akin habang nagbababa ng mga galon nun. Nagpapahinga lang po, Kuya Ruel. Hindi po ako makatulog eh. Sobrang napagod po ako kanina eh. Sagot ko. Tumango siya, sumilip siya sa loob ng lugawan nun bago bumalik ang tingin sa akin. Nga pala, asan si Aling Yoli? Kanina pa ako nagdi-deliver sa mga karatig karinderya. Hindi ko siya nakikita. Palagi yung nakaabang sa akin para kumuha ng mainit na tubig eh. Napabuntong hininga ako. Nako, Kuya Ruel, yan nga rin ang inaalala namin. 1 linggo nang nawawala si Aling Yoli. Wala doon sa boarding house niya eh. Naglaho na lang po na parang bula. Napakunot ang noon-noon ni Kuya Ruel. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagiging palangiti, naging seryoso at parang may malalim na takot. Lumapit siya sa akin at hininaan ng boses niya noon. June, sigurado ka ba? 1 linggo na siyang wala. Pabulong niyang tanong. Opo. Bakit po, Kuya Ruel? May alam po ba kayo? Tumingin-tingin muna noon si Kuya Ruel sa paligid bago umupo sa tabi ko. June, matagal na ako nagdi-deliver ng mga tubig dito. Alam mo, may mga bagay sa bayang ito na hindi alam ng mga dayong katulad mo. Si Yoli, kilala namin siya ng mga matatanda rito. Ano pong ibig ninyo sabihin? Kabadong tanong ko. Si Yoli ay hindi pangkaraniwang tao, Jun. Isa siyang aswa. Napalunok ako. Bumalik sa isip ko ang mga bintang noon ni Tiko. Aswang? Totoo ba yan, Kuya Ruel? Napakabait po ni Aling Yoli sa akin eh. Hindi nga po yan nananakit eh. Ayun na nga. Aswang siya pero mabait na aswang. Tagabantay siya ng bayang ito. Matagal na niyang itinakwil ang pagkain ng lamang tao. Kaya siya nagtatrabaho sa lugawan ninyo bilang tagalinis ng karne at bituka ay para doon na lang kumuha ng dugo ng hayop para maibsan ang gutom niya ng hindi nakakapanakit ng kapwa. Ang presensya niya rito ang pumipigil sa mga masasamang aswang mula sa ibang bayan na manalasa sa atin. Sagot ni Kuya Ruel. Nanigas ako sa kinauupuan ko noon. Kung totoo ang sinasabi ni Kuya Ruel ay ibig sabihin tama si Tiko. Pero bakit biglang nawala si Aling Yoli? Sinabi ko kay Kuya Ruel ang tungkol sa pag-aaway ni na Tiko at Aling Yoli bago ito mawala. Ikunento ko rin kung paano laging umaalis si Tiko tuwing gabi sa boarding house namin. At ang pinakakinakatakutan ko ay ang karning dinala ni Tiko kahapon. Kuya Ruel, kahapon nagdala si Tiko ng isang malaking baboy ramo. Sabi niya galing daw yun sa Katayan pero may malaking saksak sa leeg ang baboy at ang itim ng dugo nito. Sobrang lansa din. Pinilit niya akong iluto iyon para sa pista daw bukas. Nang marinig iyon ni Kuya Ruel ay namutla siya. Nanginginig ang kamay niyang napasapo sa kanyang mukha. Diyos ko, Jun. Ang kasama mo, hindi lang siya simpleng tagaluto la. Ang mga aswang kapag napatay sila sa kanilang anyong ahayop, naiiwan sila sa anyong iyon. Kung may saksak sa leeg ang baboy ramo at nawawala si Yoli matapos silang mag-away. Pautal-utal niyang wika. Hindi na niya kailangan tapusin ang sasabihin niya. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig noon.
Si Tiko ay isang mangangaso, isang aswang hunter, o baka naman isa rin siyang aswang mula sa ibang angkan na gustong sakupin ng bayan namin, kaya pinatay niya ang tagabantay na si Aling Yoli. Pinatay niya si Aling Yoli habang nasa anyong baboy ramo pa ito. At ang mas malala, ang karning hiniwa ko at niluto namin noon para sa pista ng buong bayan ay ang mismong katawan ni Aling Yoli. Kailangan mong pigilan ang pagpapakain niyang bukas, Jun. Natatarantang sabi ni Kuya Rowel. Kapag nakain ng mga tao ang laman ng isang aswang magkakaroon sila ng malalang sakit. O ang mas malala pa mapupunta sa kanila yung sumpa ng kaluluwa na pinatay nila. Matapos sabihin iyon ni Kuya Rowel, ay nagmamadaling sumakay noon siya sa kanyang tricycle at umalis. Naiwan akong tulala at nanginginig sa takot. Hindi ako nakatulog buong gabi noon. Nag-iisip ako kung paano ko sisirain ang mga niluto namin nang hindi ako mapapatay ni Tiko. Pero huli na ang lahat. Kinaumagahan kasi araw ng pista noon ay napakaaga ni na Boss Ramon na nag-utos na ilabas ang malalaking kaldero sa plaza. Nagtayo sila ng mahabang mesa para sa libreng pakain. Maraming tao ang nakapila. Masasaya, may mga dalang plato at nag-aabang sa masarap na handa ng sikat na lugawan. Nandoon din si Tiko. Nakangisi siya habang naghahalo ng malaking kaldero ng kaldereta. Ang mga mata niya ay nagkukulay pula na nga noon sa ilalim ng araw. Sinubukan kong lumapit kay Boss Ramon noon. Boss, huwag po nating ipakain yan. Panis na po yung mga karne at madumi na po iyan. Pagmamakaawa ko pa habang pinipigilan ang braso niya noon. Pero tinabig ako noon ni Boss Ramon. Anong panis, Jun? Ang bango-bango nga at ang lambot daw ng mga karne, sabi ni Tiko. Huwag kang manira dyan, nakakahiya sa mga tao. Nakapila na sila, Wala akong nagawa. Umiiyak ako sa gilid habang pinapanood ang daan-daan tao na kumukuha ng pagkain. Kumakain sila ng masaya, nagtatawanan at pinupuri ang sarap ng mga putahe noon. Si Tiko naman ay nakatingin sa akin mula sa malayo. Nakangiti ng malademonyo habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Pero hindi din nagtagal ang kasiyahan. Bandang 12:00 ng tanghali, sa kalagitnaan ng tirik na araw at ingay ng mga banda sa plaza, nagsimula ang trahedya. Isang matandang babae ang biglang natumba sa kalsada habang kumakain ng igado. Nagsimula siyang mangisay, bumubula ang bibig at umuubo ng itim na dugo. Sumunod ang isang bata tapos sa isang lalaki. Sunod-sunod na nagbagsakan ng mga taong kumain ng handa namin. Nagkagulo ang buong plaza noon. Nagsisigawan ng mga tao, nagtatawagan ng mga ambulansya. Ang iba ay napasokan na lamang nang makita ang itim na dugong iniluluwa ng mga biktima. Sa gitna ng kaguluhang iyon, napatingin ako kay Tiko. Hindi siya tumatakbo. Nakatayo lang siya sa likod ng malaking kaldero. Pero unti-unting nawawala yung ngisi niya sa mukha. Napalitan ito ng matinding takot. Napansin kong nanginginig ang buong katawan ni Tiko. Nakahawak siya sa kanyang lalamunan na para bang nasasakal. At doon ko narinig ang isang tinig. Hindi galing sa mga taong nagkakagulo, kundi isang boses na umaalingaw-ngaw sa paligid. Pamilyar na boses iyon at boses ito ni Aling Yoli. Tiko. Maya-maya pa ay parang may bumubulong noon sa hangin na naririnig ko mismo sa aking mga tenga. Kinaingatan ko ang bayang ito at ginamit mo ang sarili kong laman para lasunin sila. Ngayon ay sisingilin kita. Biglang sumigaw si Tiko noon ng napakalakas. Isang nakakabinging sigaw ng isang lalaking nakakaramdam ng matinding sakit. Napaluhod siya sa lupa sa harap ng napakaraming tao na abala sa pagtulong sa mga biktima.
Nakita ko kung paano nag-iba ang anyo noon ni Tiko. Unti-unting humahaba ang kanyang nguso. Tumutubo ang maiitim at matitigas na balahibo sa kanyang balat. At ang kanyang mga kamay ay nagiging kuko ng isang mabangis na hayop. Isa rin siyang aswang, isang tiktik na nagpapanggap na tao. Pero bago pa man siya tuluyang makapag-ibang anyo para tumakas, nakita ko ang isang kakaibang anino na bumalot sa kanya. Isang anino na kahugis ng isang napakalaking baboy ramo. Ang aninong ito ay tila ba dumagan sa kanya. Nagsimulang umubo noon si Tiko ng mga hilaw na karne. Ang mga piraso ng karneng palihim niyang kinain habang kami ay naghihiwa noon sa kusina. Isinusuka niya ito ng isinusuka, pero sa bawat pagluwa niya, kasama ang sarili niyang mga laman loob, umuungol siya sa sakit habang kinakain siya mula sa loob, nagsumpang nagmula sa kaluluwa ng pinatay niyang si Aling Yoli. Walang sino man ang lumapit sa kanya dahil sa tindi ng takot ng mga nakakita. Nangingisay siya sa sarili niyang dugo at isinuka hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga sa gitna ng plaza. Pagkatapos ng araw na iyon, nagimbal ang buong bayan. Mahigit 50 tao ang isinugod noon sa ospital. Sa kabutihang palad, walang namatay sa mga taong bayan na nakakain. Pero inabot ng ilang linggo bago sila tuluyang gumaling mula sa matinding lason sa kanilang mga tiyan. Ang katawan ni Tiko ay natagpo ang halos butot balat na lamang at walang anumang lamang loob ng suriin ng mga otoridad. Ipinasara ang lugawan ni na Boss Ramon dahil sa iskandalong ito at hindi na sila nakabangon pa mula sa kahihiyang iyon. Ako naman noong araw ding iyon, hindi na ako nagdalawang isip pa. Binalot ko ang aking mga gamit at lumisan sa bayang iyon nang walang paalam. Umuwi ako sa Maynila. Humingi ako ng tawad sa tatay ko na sa kabutihang palad ay nagbago na rin at iniwan na ang pag-iinom matapos akong mawala. Mula noon, hindi na ako kailanman bumalik sa trabaho noon sa kusina. Hindi na rin ako kumakain ng anumang ulam na may karneng baboy, lalo na tuwing piyesta. Dahil sa tuwing nakakaamoy ako ng mga kaldereta bumabalik sa alaala ko ang malansa at matapang na amoy ng itim na dugo, ang naglalakihang pangil at ang kalagim-lagim na ganti ng pinatay na aswa na si Aling Yoli. Sana po ay nagsilbing aral ang kwentong ito na hindi lahat ng nakikita natin ay ang katotohanan. At kung minsan yung mga taong hinuhusgahan natin bilang halimaw ay sila pang mas nagmamalasakit kaysa sa mga taong nag-aanyong banal. Maraming salamat po Sir JD at mag-iingat po tayong lahat.